Hi mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Napakabuti talaga ng Panginoon sa ating buhay araw-araw. Palagi tayong magpasalamat, palagi tayong magpuri sa Kanya. Napakabilis ng panahon at malapit na tayo sa kalagitnaan ng buwan ng Disyembre at malapit na rin magsimula ang taunang pagdiriwang ng simbang gabi at Misa di Gallo. Sana maging masaya ang lahat sa likod ng mga paghihirap natin, dala ng mga problema sa ekonomiya, problemang politika sa ating bansa ngayon. Talagang kailangan natin ang pagkaisa, ang pagtitiwala sa Panginoon, sa ating pagsisikap din na magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa. Ngayon ay araw ng Huwebes at nasa ikalabing dalawang araw na tayo sa buwan ng Disyembre 2024. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Ang araw na ito ay isang espesyal na araw para sa akin dahil naalala ko noong taong 2009, ikalabing dalawang araw sa buwan ng Disyembre, ay inordinahan ako bilang pari sa parokya ng Sagrado Corazon de Jesus sa San Francisco, Agusan del Sur. Yun yung taon na talagang damang-dama ko ang tawag ng Panginoon at pagpapasalamat sa bukasyon na ibinigay niya sa akin. Sa araw na ito ay pinagdiriwang ko ang ikalabing-limang taon ng aking pagkapari. At kung balikan ko rin ang aking buhay relihiyoso, ako ay pumasok sa Orden ng Karmelita at nagpahayag ng aking unang pagsumpa na mamuhay sa buhay relihiyoso, first profession or temporary profession sa taong 2004. No? Kaya kung bibilangin natin, nasa ikadalawampung taon na ako bilang isang religious Carmelite. No? 20 years as religious, 15 years as priest. Ang aking patuloy na pagpapasalamat sa mga taong tumulong sa akin sa aking paghubog upang maging mabuti at pagsisikap na maging tapat na relihiyosong pari, no? Religious priest. Alam ko, punong-puno ako ng kahinaan. Hindi ko maisa-isa yung mga komunidad na naging kabahagi ng aking paghubog sa Luzon, saan man ako, sa aking paghubog sa sektor ng mga kabataan, sa sektor ng mga inabuso, sa sektor ng mga magsasaka, sa sektor ng mga minero, sa sektor ng mga indigenous people, sa sektor ng mga manggagawa, sa sektor ng mga mangingisda, at sa mga pamilyang tinirhan ko sa loob ng 1 buwan, 2 buwan. Hanggang ngayon, patuloy pa rin akong nakikipag-ugnayan sa kanila at kung may pagkakataon ay bumibisita rin ako sa kanila. At sa pagkasulukuyan sa mga taong nakaunawa sa akin, sa aking estado, sa patuloy na pagsuporta, spiritual, moral, finansyal, at patuloy na pag-alay ng panalangin. Maraming salamat sa inyo. Ako'y medyo tumatanda na, no, 20 years religious, 15 years bata pa. Pero siyempre nang pumasok ako ay nasa 24. I am on my 24 years when I joined the religious, and now I am 47. Tatlo na lang. At I will be celebrating my golden years. So far, I am thankful and blessful for the blessing I received, for all those people who understand me so much, who share their support, prayers, and blessings also in my journey. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, sa ating pagdiriwang, ginugunita natin ang kafiestahan ng ating mahal na Birhen Maria, Birhen sa Guadalupe. Ito ay pangalawang patrona ng ating bansang Pilipinas. Sa ating pagninilay, mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pagbasa ay babahagi sa atin ni San Lucas
Kapitulo 26, versikulo 38. Dito inilahad yung paano tinawag si Maria, paano pinaabot sa kanya ang napakagandang mensahe, at yung kagalakan ni Maria na tinanggap ang mabuting balitang ito. Sabi ng anghel sa kanya, "Huwag matakot, Maria, sumainyo ang Panginoon," o ang Panginoon ay sumainyo. Alam mo, ito ay isang pagbati ng puno ng paggalang, pagbati ng puno ng kagalakan, na pinapaabot ang napakagandang mensahe ng Panginoon, ng Diyos Ama, sa isang babae na kung titingnan natin ay hindi sana karapat-dapat. Pero dahil sa espesyal na biyaya na ibinigay sa kanya, siya ay naging karapat-dapat na maging ina ng ating Panginoon, na ating Diyos, na nagdala sa atin sa kaligtasan, nag-alay ng kanyang sarili para sa ating kapayapaan. Para sa akin, ang kabuuang mensahe ng pagdiriwang ng Birhen ng Guadalupe ay isang pagpapaalala sa atin kung paano tayo minahal ng Diyos Ama. Ang kanyang pagmamahal ay talagang pinapaabot niya sa iba't ibang paraan, na kung minsan ay hindi natin ito lubos maunawaan. Sa paraan na patuloy na kumikilos, ginagamit ang bawat isa na maging instrumento. Hamakin natin na ang Diyos ay nagkatawang tao. Dumaan siya sa isang tao. Ang kasaysayan ng kaligtasan ay talagang dahan-dahan pinapadama ng Panginoon ang kanyang pagmamahal, ang kanyang presensya. At gaya ni Maria, sana tayo rin ay maging instrumento ng kaligtasan sa bawat isa. Na sana maging bukas ang ating puso't isipan na tumanggap ng misyon na ibibigay sa atin ng ating simbahan. Na sa likod ng ating kahinaan, sa likod ng ating hindi pagkarapat-dapat, sana tayo ay magdala ng mabuting balita, magdala ng mensahe ng pag-asa, inspirasyon, lakas sa mga taong nanghihina, hindi lang sa pisikal na katawan, kundi sa espiritual din na pangangailangan. Sana gaya ni Maria, alam natin na ang Panginoon ay nasa sa atin. Isabuhay natin ito, ipahayag natin na maging tapat na saksi tayo at instrumento ng pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa. Maraming salamat sa inyong patuloy na panalangin, sa aking patuloy na paglalakbay sa aking buhay relihiyoso. Lahat kayo na naging kabahagi ng aking paghubog, maraming salamat. Sa likod ng aking kahinaan, sa likod ng aking hindi karapat-dapat, maasahan nyo na ako ay patuloy na magsikap na magdala ng mensahe ng pag-ibig, ng pagmamahal ng Panginoon sa aking makakaya, sa aking kahinaan. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng bukasyon. Maraming salamat sa mga taong tumulong sa akin at kabahagi ng aking paghubog, ng aking paglalakbay bilang pare. Maraming salamat sa mga pagkakataon na ako ay nagkamali, at sa pagkakamaling ito ay natuto akong tumayo at natuto akong palakasin pa ang aking mga pananaw at ang aking pananalig sa iyo. Sana sa aking pagpapasalamat na ito, biyayaan mo rin ang mga taong naging kabahagi ng aking paglalakbay. Amen.